Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media. Tila nagpakita na nga si VP Sara Duterte sa prayer rally. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang harap-harapang ang sinupla ng katotohanan itong sikuting ng Norte, Lices Mags at Tambalslos. Kaya naman dapat talagang imbestigahan at dapat talagang bumaba na sa pwesto ang mga politiko na ganib sa kapangyarihan. Ngayon nga ay hindi nila hahayaan na maghahari-harian ang mga politiko na ganib sa kapangyarihan. Dito natin makikita mga kaibigan na talagang hindi na nga rin di umano masikmura ni Vice President Sara Duterte ang karumal-dumal na kababalaghan na ginagawa ng mga politiko na ito. Kaya naman ngayon ay talagang matapang na nagsalita at binara ng binara itong sikuting ng Norte, Lices Mags at Tambalslos na kung titignan natin ay hindi nga nila ginagampanan ang kanilang tungkulin. Kaya naman ang kahilingan ng maraming netizen na ipakita natin ang suporta natin kay VP Sara Duterte at kay former President Rodrigo Duterte dahil kung titingnan natin mga kaibigan at pag-aaralan natin nung si Tatay Digong naman ang naupo bilang Pangulo sa ating bansa ay nagkaroon ng tamang disiplina, nagmahal ang mga sweldo ng mga kapulisan, mga general at ating mga army na protekta sa bansang Pilipinas. Hindi ngayon na talagang nanggagalaiti sila sa galit kay Kuting ng Norte dahil kabalos-subas na ang kanyang desisyon. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Doon sa ikapitong araw na prayer rally, sabi ko nga talagang ang dami nag-message sa akin. So powerful ang iyong mga binitawang mensahe. Bakit punong-puno ka ng emosyon? At doon sa hindi pa nakapanood, idalhin natin ulit na doon sa moment na yon, brother. Na talagang habang pinapanood kita, talagang ako din. Gusto kong gigil din ako. But anyway, anong pakiramdam nung nasa stage ka? Kasi ako din, nagsalita din ako, pero hindi ko talagang ma-feel na sobrang dami ng crowd. Although nakikita ko, kasi nga, naka-zoom. But ikaw, you're there. Nakita mo yung mga kabataan na very passionate. So, nung moment na yon, brother, Attorney Glenn, ano yung pakiramdam? Actually, Ate Claire, mga kababayan, I should credit yung mga bata sa harap. Yes. Ang galing nilang, they're superb cheerleaders. Yes. Di ba? Kung natandaan mo, sinabi ko. Pa ako. Hindi pa gagabi. Yeah, galing. Magaling sila, magaling. I should credit them for that. But before that, nasabi ko na to na nung una kong pagsalita doon sa Davao, nung inibita ko ng hakbang ng Maiso, after that, kinasuhan nila ako sa IBP. Bago yung pangalawa na rally sa Cebu. Unfortunately, they sent it to the wrong address. So parang ako. Tulad sa'yo. Kaya makikita natin, Ate Claire, mga kababayan, na iisa lang ang director nito. May pattern. That's the right term. May isa lang pattern. They sent it to the wrong address. And I was already in Dubai nung pinaalam ako na meron. So sabi ko, padala mo na lang sa akin sa Cebu. Unfortunately, hindi pinadala sa akin sa Cebu. Actually, I stayed there for a week kasi hinantay ko talaga because this is my opportunity to nail down Lisa Marcos. Kasi sasagutin ko talaga yung complete at I will nail down Lisa Marcos there. Kasi alam ko siyang author nito. Yes. Hindi pala pinadala doon sa akin sa Cebu, doon pinadala sa Biliran. Of course, wala na ako doon for 14 years. So my mom called me up at sabi niya, meron akong natanggap dito sa IBP, may Carranza rito. So alam ko na si Carranza ang ginamit nila, si General Carranza. And mind you, Ate Claire, mga kababayan, hindi naman ako kinasuhan ni Carranza mula pa ng 2018 hanggang ngayon. Ngayon lang, nung magsalita ako sa Davao. And prior to pagsasalita ako sa Cebu. So ang nasa isip ko,
this is a naked attempt to stop me from talking. Kasi gusto nga ni Lisa na makontrol niya yung narrative, hindi lumabas yung meeting niya sa Smartmatic. Kasi that's very damning for Marcos Jr. himself. Questionably na yung kanyang mandato. So ayaw niya, so far, Ate Claire, tayo mga kababayan, dito lang naman tayo sa social media, nagsasalita. Hindi naman naririnig ng karamihan. But this time, naririnig ng tao yun. Nakikita nila ako, nakikilatis nila ako. Yes. So yun ang ayaw ni Lisa Marcos. So yung unang complaint, for me, it was an attempt to stop me from talking in the second rally sa Cebu. So nung papunta na ako sa rally dito sa Liwasang Bonifacio, Ate Claire, mga kababayan, tumawag yung nanay ko. Sabi niya, meron na naman akong natanggap mula sa IBP, so pangalawa na. So pumasok sa isipan ko, bawat speech, may kaso ako. May kaso. Diba? Ako bawat vlog. Ako bawat vlog. Nakikinig si Lisa, kasuhan yan. well, hindi tayo pagagapi, mga kababayan. Walang magpapagapi. Anyway, go ahead, brother. So, yung unang kaso, yung speech sa Davao. Yung pangalawa, yun yung speech sa Cebu. Ay mag-expect ako na meron na naman akong kaso dahil sa speech sa Liwasang Bonifacio. Expect na natin. From that point on, supercharged na yung galit ko. Supercharged na talaga. When I arrived there, puno na ako ng poot kay Lisa Marcos. Yeah. If you really think, Lisa Marcos, that you can make me kneel down before you over my dead body, you cannot do that under any circumstances. Hindi gagawin yan ni Ate Claire, hindi ko gagawin yan at hindi gagawin yan ng lahat ng mga taong nag-o-oppose sa'yo. Sabi ko nga, hanggang sa huling patak na dugo natin, pero make sure na yung dugo niya ang, ang unang pumatak. But anyway, go ahead. Tuloy po, brother. So nang nagsimula na akong magsalita, supercharged na talaga ako doon. Sabi ko, ipapakita ko sa inyo anong mukha ng utter defiance. Gusto ko iyan talang ipakita sa inyo ano ang mukha ng utter defiance. Paano ako magalit. I will not bow down to Lisa Marcos. Not under any circumstances. Not while I'm alive. Hindi ko gagawin yun. Maglaban na lang tayo. At lalabanan ko kayo. Kaya pinakita ko sa kanila, the more you do it, the more ako mag-iinit. The more na mas marami ako mapapatniwala na tao dahil makikita nila yung emosyon na lumalabas sa aking mukha. Yeah. And then, yun na nga, Ate Claire, mga kababayan, ang galing ng cheerleader, ang galing ng cheering squad sa harap. Ang galing nila. Yung mga kabataan, grabe, nakakatuwa. Ano sila organized, well-organized, at disiplinado. Yung disiplina talaga. Malinis nga. Malinis nga yung lugar. Narinig kita Narinig kita. Sinabi mo na malinis yung napansin mo, diba? Doon sa lugar. Walang kalat. Wala akong kalat na nakita doon. That's good. So, ayun nga, brother, habang pinapanood kita, biglang dumating si Inday Sara at tuloy-tuloy ka pa rin. Ano yung, ikwento mo sa amin? Kasi, although nakita namin, ano yung parang reaction talaga yung puso ng mga kabataan? Actually, I don't know if they are members of the Kingdom of Jesus Christ, but even if they were members, makikita mo talaga sa kanilang puso yung kanilang pakikipaglaban for what they believed in. Kaya nga sinabi ko, kaya nga kwininto ko muna yung storya ko doon because it is my way for them to understand kung sino yung kalaban natin dito. Kasi nga sinabi ko, ako biniktima, si Maharlika biniktima, si Pastor Kibuloy biniktima, si SMNI biniktima, si Attorney Trixie Cruz Angeles biniktima, si Vic Rodriguez biniktima. Marami tayong biniktima nitong babaeng ito. So, para makita natin, in other words, yung pagsasalita ko doon, I was putting a real face behind all these efforts. Pati yung paninira kay Inday Sara, pati yung paninira sa kanya. Kasi hindi naman, actually ang tingin ko kasi hindi naman titirahin si Pastor Kibuloy kung hindi siya supporter ni Sara Duterte, kung hindi siya supporter ni President Duterte. So ito yung tapos ipinakita ko rin na
ito si Lisa Marcos at si Tambaloslos, ito yung partners in crime dyan sa mga panggigipit sa mga tao. Kasi nga, doon sa unang meeting sa Smartmatic, nandoon ang representative ni Tambaloslos. In fact, I know the person. Kasi abogado ko rin yan dati. Hindi ko lang papangalanan kasi baka matuluyan na kami mag-away. Pero wag naman. nandun siya. Oo. Grabe. So, well, yung time na yon, ngayon, tinitira si Inday Sara ng mga ibang mga kongresista na nilalagay nila na nandoon daw si Inday Sara parang tawag dito, ipabagsakin ang Kuting o ang Marcos Jr. Pero napanood ko yung interview ni Inday Sara na nandoon siya to support Pastor Quiboloy. Ano ang sa tingin mo, bakit parang tila kinakabahan itong mga kakampi ni Tambaloslos na ang kanilang impression ipapabagsakin si Kuting? What do you think about it? Actually, Ate Claire, mga kababayan, I think yun yung twist nila. Yun yung twist nila. Mahilig si Lisa Marcos sa twist. Meron akong story niyan. Ito yung twist nila. Kasi diba, nandun ako nagsasalita. Ang sinabi ko, ang ending ng statement ko, wag nang palapagin ang eroplano ni Marcos. Yeah. Wag nang palapagin. Natandaan ko yan, meron niyang Ate Claire, mga kababayan, meron niyang president. Doon sa Pakistan at that time, ang Prime Minister si Shahbaz Sharif. Ang kanyang karibal si General Pervez Musharraf. So, pinadala niya si Musharraf doon sa India para mag-attend, or Bangladesh, para mag-attend ng conference. Pilinano na siguro niya yun. Kasi nung dumating yung eroplano ni Pervez Musharraf, General Pervez Musharraf ng Pakistani Army, hindi niya pinalapag sa Pakistan International Airport. So paikot-ikot yung eroplano. Paikot-ikot yung eroplano hanggang halos maubos na yung fuel. Napilitan siyang palandingin. Pag-landing ni General Musharraf, tinanggal niya si Nawaz Sharif as Prime Minister. So, yun ang pumasok sa isipin ko, wag nang palapagin ang aeroplano ni Marcos. Sana wag na rin natin palapagin, di ba? Paikot-ikot hanggang sa maubusan ng gas. Anyway, so, nakakaloka. So, of course, sinabi ko, di ba, nilatag ko naman na tatlong meeting nagkaroon si Lisa Marcos at ang Smartmatic. Ibig sabihin, hinabol talaga ni Lisa Marcos si Smartmatic dahil mamanipulahin niya ang eleksyon pabor sa kanyang asawa at sa kanyang anak na sinabi kong hindi naman talaga nanalo yan. Yes. Now, di ba meron ako sinabi ko ron, hindi lang ito. Minanipula din niya yung mga institusyon ng gobyerno. And then sabi ng cheering squad, ilabas na yan. Yeah. Nagrinig ko. Sabi ko, sige, bigyan ko na lang kayo ng clue. Bigyan ko na lang kayo ng clue kasi gusto ko, pag nilabas ko tong impormasyon na to in a sworn statement or in a pleading para umabot talaga sa court record para hindi mabubura ni Lisa Marcos yun. So, court record, doon ko ipapasok yun. Good enough, meron siyang pinal sa akin sa IPP, doon ko ipapasok yun para hindi niya mabubura yun. Hindi niya mabubura yun. Aabot yan sa Supreme Court. May record doon na nag-meeting talaga si Lisa Marcos at ang may-ari ng Smartmatic at minanipulan niya ang mga institusyon ng gobyerno. At hindi natin siya atrasan kahit anong panggigipit niya sa atin. So, kahit na alam naman ng ating mga kababayan na siya talaga ang promotor o author, lahat siya ang ulo o utak pulburon sa mga ginagawa sa ating panggigipit. Brother, ano na yung status ngayon, 'di ba? Yung Miro nanalo na. Pero may nakarating sa akin na mukhang ang Smartmatic ay palulusutin na naman. Anong nahagip mong balita diyan? Teka muna, Ate Claire, balikan muna natin yung twist kasi hindi pa natapos yun. Hindi pa tapos. Sige, balik go ahead. Tayo dyan. Okay. So, dahil sa aking mga sinasabi, tinis nila yon that I was calling for resignation of Marcos. In fact, I did. I was calling for Marcos' resignation. Wag mo nang babalikin yung eroplano, wag mo palapagin yung eroplano para dumiretso na lang sa Hawaii. Part 2, di ba? Nalito nga ako doon sa action ko eh. Kasi ang part 2, ang madaling 2 is ito.
Di ba ito? Nahirapan ako at that time. So sinabi ko, part 2, Hawaii part 2. So yun yung twist ng media na muted support daw yun. Ang pagpunta daw ni Vice President Sara Duterte, muted support for a rally calling for the resignation of Marcos. Twist nila yan. Mahilig si Lisa Marcos sa twist. Tulad ng sinabi ko, nung pinatay si Richard Santillan ng mga pulis, lumabas yung balita na yon. Tapos napa-autopsy ko sa Public Attorney's Office at lumabas na tinorture si Richard. Nung nagkita kami ni Lisa Marcos, ito ang sabi niya, ang galing ng twist mo. Ito, ang galing ng twist mo. Pinatay na mga pulis, pero twinist mo na tinorture siya. Gago talaga to. Hindi siya naniwala na totoong tinorture. Twinist ko raw yun. So, kaya pumasok sa isipan ko, Lisa Marcos yan. Yan yung, nung nagkita pa kami sinabi. Siya talaga, I mean, yung torture kay Richard is a fact. It's an established fact. Na forensic yun eh. Yeah. Tapos sinabi niya, ang galing ng twist mo. Ang galing ng twist mo. Sabi ko, sa kanya pala, lahat ng to twist lang. So kaya, hindi mawala sa isipan ko na yun yung twist ni Lisa Marcos. It-twist yung story. Kay Inday. Yes. Kay Inday, na muted support for a rally calling for the resignation of Marcos. In fact, pumunta doon si Inday Sara, hindi naman siya nagsalita. If I remember right, hindi siya nagsalita doon. First, she's a daughter of Rodrigo Duterte. Parating yung tatay niya. Diba? Let's put it in the right context. Parating yung tatay niya from Davao. Ikaw, na anak ka, vice president ka pa, hindi mo sasalubungin yung tatay mo? O hindi mo sisiputin yung tatay mo? That's one. The other one is, kaibigan niya si Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy ay ginipit ng mga kaalyado Tambalos at ni Lisa Marcos. Doesn't she deserve to show her support? Yun yung muted support niya for Pastor Kibuloy. And the other one is, sinalubong niya yung tatay niya. But not to support the rally calling for his resignation. Ako lang naman ang nagsabi doon. Huwag mo na palapagin yung eroplano ni Marcos. Because he is not legitimately elected. Paulit-ulit kong sinabi, sa 3 meeting na yon, December 10, 2021, kinuret mo ako niyan, declare. February 2022, March 2022, bago ang eleksyon. Walang representative doon si Sara Duterte sa mga meeting na yon. Si Lisa Marcos lang ang nagmaniobra noon para sa kanyang asawa at sa kanyang anak. So in other words, the only legitimately elected highest official of the land is Sara Duterte. Not Marcos Jr. Yun yung basis ko na sinabi ko umalis ka dyan sa pwesto because you do not deserve. Hindi ka actually, okay, sabihin na lang natin binoto ka ng nakakarami pero minanipula mo yung numero, hindi na namin alam kung alin ang totoo. Anong totoo, yeah. So going to your Ate Claire kanina sa Smartmatic. The past few days, meron akong na-notice na parang attempt to resurrect Smartmatic. Mga kababayan, makinig kayo dito. Merong attempt to resurrect Smartmatic. Una, merong Rappler article na isinulat ng isang abogado at sinabi niya na kapag ang Supreme Court ay mag-decide pabor kay Smartmatic, mapipilitan ang COMELEC na mag-rebidding ng election system. Mapipilitan? Sinabi niya. Legal ba yun? Nakas-decide na sila sa Miro tapos magre-rebidding? Good question, Ate Claire. Good question. We'll come to that. Sinabi niya, mapipilitan ang COMELEC na mag-rebidding. Anyway, 15 months to go pa ngayon. To 2025 elections, di ba? Ngayon to 2025 elections, sabi niya. Actually, 14 months. 14 months kasi May ang election eh. 14 months to go pa. Pero nung 2016, 10 months na lang to go. Nung 2019, 7 months to go. Pwede pa, kaya pa. So ngayon, meron parang time kahit mag-rebidding. So ginastify na niya na meron pang time kahit mag-rebidding.
So, kumbaga nilatagnan niya na kung pumabor ang Korte Suprema, posibleng makabalik si Smartmatic kasi magre-rebidding. Meron pang time. And then going back to your question, bakit mo i-undo yung isang government act, public act, which was done in the ordinary course of business, may presumption of regularity in the performance of duty ang COMELEC, na may presumption ang COMELEC na pabor sa COMELEC na they have done their duty in the ordinary course of business regularly. So, hindi mo pwedeng undo yan because hindi nakasali si Smartmatic. Kung tatanggalin yung disqualification, kumbaga, if the Supreme Court will rule, moot an academic na. Tapos na ang bidding eh. Hindi mo na pwedeng i-undo yung bidding para sumali na ulit si Smartmatic. Pero ito yung pagplansa ng writer doon sa Rappler. Plinansa niya yung possible scenario. Plinansa niya yung possible scenario kung paano bumalik si Smartmatic. But it cannot be done. Tapos na yung bidding. And even if we do not like Miro, kasi suspetsa naman natin, si Lisa pa rin naman yan eh. Sa kanila pa rin Lisa naman Marcos yan. pa rin yan. Yeah. Kay Lisa Marcos pa rin yan, hindi naman yung mananalo. Remember, hinabol nga niya si Smartmatic na wala pa siyang control. Paano lang ngayon na siya na ang may actual control ng COMELEC? Sinabi ko, si George Garcia ang chairman ng COMELEC. Pero yung aide ni Lisa Marcos nandun sa gilid ni George Garcia, taga-bantay, executive assistant ni George Garcia. Tinalaga talaga niya yun para hindi makagalaw si George Garcia. Hindi makamagic si George Garcia ng sarili niyang galaw. So, in other words, kontrolado ni Lisa Marcos ang election system. So, hindi mananalo si Miro kung hindi aprobado ni Lisa Marcos. So, that, alam na natin yan. Now, hindi pwede na i-undo nila yung bidding which was already done because walang anomalya doon sa bidding na yon. So far, walang anomalya doon. Ostensibly, nanalo si Miro. Pero yun yung pagplansa nila, Ate Claire. Pero ang tanong, di ba, alam natin na control ni Lisa ang lahat. So, dun sa Miro, pabor siya. So, parang iniisip ko, sino kaya yung behind na naman na gustong ipa-rebid, mag-bid uli, na ipasok yung Smartmatic. Although, control niya lahat yun. So, gusto kong malaman ng taong bayan, ano kaya ang nasa isip nila? Bakit gusto na naman, let's say for example, no, magiging mangyayari yun na magre-rebid sila, secured na yung Miro, then pakikipag-participate na naman ang Smartmatic. I will go to your point. Pero aside from that, yung write-up sa Rappler, kung saan plinansan niya yung paano bumalik si Smartmatic, biglang nag-imbestiga ang House of Representatives sa Miro. Sila, Franz Castro, nag-imbestiga sila. Recently lang. Recently, kahapon din yung news na yan eh. Kahapon or the other day, na pinapademonstrate nila yung mga makina ni Miro. And Miro apologized because wala siyang maipakita at this time. So, ang nasa isip ko, si Franz Castro, hindi mo naman ginawa yung investigasyon sa Smartmatic dati ah. Bakit bigla kayon kay Miro? So, it leads me to think that you are acting in the interest of Smartmatic or somebody else is directing you to do it. Di ba? So, dito mga kababayan, Ate Claire, makikita natin yung power play. Power play nila. Paglalaban ng mga may kapangyarihan. So, come to think of this. Yung write-up sa Rappler, yung investigation laban sa Miro are both in the interest of Smartmatic. Now, hindi pwedeng gawin ni Smartmatic yan on its own. Meron niyang padrino. Meron niyang malaking tao na tumataya sa kanila. Kasi yung padrino na yan, hindi siya kampante sa Miro kasi kalaban niya ang may hawak kay Miro. So dalawang malaking tao, at least ang isa si Lisa Marcos. Yung isa hindi na natin pangalanan kasi wala pa tayong ebidensya. May idea na tayo pero wag muna ngayon. Tsaka na lang. Si Ate Claire ang may idea. Wala pa akong idea. Ako pala may idea. Pero tsaka na natin, siya pala may idea. Make sure muna natin para sure ball. Okay, go. Si Ate Claire ang may idea ha, hindi ako. Pero ito yung understanding ko. Si Miro, alam ng kabilang partido, hindi yung partido nila President Duterte to be sure.
Hindi, tama ko? hindi. Yes, hindi. Hindi yan partido nila President Duterte, nila Sara Duterte. Wala silang kinalaman dito. Hindi sila kasama sa power play dito sa mga makina. Sabihin na lang natin, they belong to the same family, pero magkalaban sila. The same family they belong to the same the same family tree, pero magkalaban sila. So yung isa, ang tingin niya, yung Miro na yan, kay Lisa Marcos yan. Pag yan ang gagamitin, yari kami lahat dito. Kasi kalaban kami ni Lisa Marcos eh. So ito namang isa. Ginaano din niya na mabalik si Smartmatic. Ginagawa niya ng paraan na makabalik si Smartmatic to upend everything para hindi siya madaya ni Lisa Marcos. Kasi si Lisa Marcos, ang nasa isip nila is dadayain talaga tayo para yung mga anak niya ang uupo. Yeah, that's true. So you see mga kababayan, it's a power play of these people. Pero wala tayo doon sa equation. Wala tayo doon sa equation. I'm sure, hindi kasama yan sila President Duterte at si Sara Duterte. Ayusin, linawin na ito. Hindi sila kasama dyan sa power play na yan. Sila-sila lang yan. Yung nasa power ngayon. Sila-sila yan, yung pamilya na yan. So, anong solusyon natin dito? I declare, mga kababayan. We cannot trust Miro. We cannot trust Miro kasi kay Lisa Marcos yan. The more we cannot trust Smartmatic, sinuka na natin yan. Huwag na natin lunukin muli. True. The only viable alternative is hybrid election system. Yung sistemang hindi talaga tayo madadaya. Tayo ang amo, tayo ang boss ng mga politiko sa hybrid election system. Balik tayo doon. Yes. Dapat talaga. Diba, pinupush din niya ni Senator Amy Marcos. Ano bang update doon? May update ka doon, Attorney Glenn, tungkol doon sa hybrid election na pinupush na dahil siya ang chairman sa Committee on Electoral Reforms? Actually, Ate Claire, walang nangyari doon sa kanyang while yung hybrid election system, walang nangyari habang si Senator Amy Marcos ang chairperson ng committee na nagbabalangkas sa mga proposals na yan. On the other hand, ito naman sila Franz Castro, if I remember right, pwede din ako magkamali. Nag-file yata din ito ng hybrid election system. Bakit hindi nyo yun isusulong ninyo? Bakit hindi na lang yun ang isusulong ninyo? Because sigurado tayo sa hybrid election system, hindi tayo madadaya. Paano nga nila mahirap isusulong? Dayain. Paano isusulong kung ayaw nilang isulong? Kasi gusto ngang, manipulahin. Mas lalong, yun na nga. Ate Claire, hindi yun maisusulong kasi si Tambaloslos ang may hawak sa House of Representatives. Yes. Yun nga. So, but, syempre, hindi pa rin tayo titigil sa ating pakikipaglaban dahil kung ikaw ang panawagan mo ay wag nang pabalikin yung eroplano, ako talagang kung pwede lang ngayon na. But we have to be patient kasi kumbaga dahan-dahan lang at nakikita naman natin, Attorney Glenn, yung mga tao ikaw na witness mo yung mga kabataan na talagang they're very passionate at naiintindihan nila yung ginagawang kabulastugan ng gobyerno ni Kuting. So, let's just look forward na actually tuloy-tuloy pa yung magiging prayer rally. Babalik yata ang mga kabataan sa April at talagang dadamayan natin sila. Ako, andito ko 2 years na akong nagkuda-kuda dito. Konting panahon na lang para sa akin na nakikita ko sa responde ng tao, malapit na to. Pero pag-usapan natin, brother, yun na nga yung pasyal-pasyal ni Kuting. Nakita ko dun sa post mo na kinwestiyon mo yung mga bula-bulaklak dun sa anong tawag dun yung sa ng airplane? Yung paakyat, hagdan? Handrail ng access boarding stairs. Handrail ng access boarding stairs. Yung technical term talaga niya is access boarding stairs. Okay. Or hagdanan na lang. Sabihin natin, hagdanan na lang, yung handrail. So may mga bulaklak doon at based sa iyong computation, aabot ng milyon yung gastos doon sa bulaklak. Sa pasyal-pasyal ng Kuting. Actually, Ate Claire, mga kababayan, kinukompute ko lang yung maliit na flowers na inaalay ko sa kay Richard at nanay ni Richard every week. Bumibili ako ng flowers, nilalagay ko doon sa puntod nila kasi namatay na rin yung mama ni Richard. So silang dalawa, nilalagyan ko sila ng flowers.
It cost about 1,000 pesos yung dalawa. Yung dalawa, 500. Pero walang, ano lang yun, yung mga white na mga flowers, simple lang. Oo. Maliit lang. Hindi naman tulad yung sa kanila na yung buong hagdanan from top to bottom ay dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga katapang si VP Sara Duterte na harapin si Kuting ng Norte, Lisa Smugs at Tambaluslos na talagang hindi na maganda ang ginagawa sa bansang Pilipinas. Kaya ngayon ay hindi na nakapagtimpi at talagang harap-harapang binara ang mga pulpolitiko. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.